day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol sa katanungan ng isa sa mga nag-private message sa atin na ating subscriber. Nakakatuwa po yung kanyang katanungan dahil Mang Mags, paano nga ba kumita ng 1 milyon sa isang buwan? Ang gusto raw po niya ay yung talagang malinis, yung naibawas na po lahat yung mga pinagbentahan, ganyan. Tapos sa bandang huli, nagbibiro lang daw siya. And then binawi na naman niya na baka raw pwedeng i-vlog na rin natin kung paano nga raw ba. So, para magkaroon daw siya ng idea. Ayan. So, para sa kasagutan sa tanong mo, sir, sisikapin po nating gawan ito ng vlog, ano. Doon po sa katanungan na yan, unang-una, titignan talaga natin na bago natin ilagay yung mga figure, kung magkano nga ba yung net income, ay kailangan muna talaga nating alisin sa gross income, ano, kasi diyan napapasok yung mga magagaling sa accounting eh. Correct nyo lang ako kung tama, ano, kung mali. Yung halimbawa, pag nagbenta kasi tayo ng isang tray na itlog at 220 yung isang tray, yun po yung gross income. Ngayon, magkano yung kita? Syempre, para lumabas yung net income, di po ba alisin yung mga expenses, yung mga feeds, yung kanyang vitamins, yung mga pailaw, gasto sa kuryente, yung pasahod sa tao, ganyan. Kung sakaling minsan kasi may mga sorry to say this, marami po kasing mga nag-vlog na parang pag naglagay sila ng title, ma-overwhelm ka na sobrang laki nung kita, ilang milyon, ganyan. Pero kung titignan mo naman, nilagay naman yung gross sales, yung pinagbebentahan. Hindi naman nila binawas yung mga expenses. Talagang milyon, aabot ng milyon yung mapagbebentahan kapag sinama po natin lahat yan. Pero ang gusto naman kasi nitong subscriber natin, yung nagtanong ay yung paano daw ba kikita ng 1 milyon sa isang buwan. Sa pamamagitan ng rule of thumb na basic daw na kita ay kung ilan yung alaga natin ay siya rin yung ating kita daily. Doon muna tayo magbe-base, ano. So ibig sabihin po kung ang alaga po nating manok ay 100 heads, ang kikitain din po natin daily ay 100 pesos. Naibawas na yung kanilang kinain. So disclaimer lang po, doon po natin siya ibe-base, ano. Although iba naman talaga kapag inactual natin, pwede rin naman nating i-actual yan sa susunod dahil magkakaroon ng pagbabago, lalong-lalo na ngayon dahil mas mahal po yung itlog. At ganon din syempre kapag mura yung itlog, syempre baka hindi po tayo umabot nung piso kada isang manok. So ganito po natin yan i-compute kung paano ba yung 1 milyong kita, net income na 1 million sa isang buwan. So, yung 1 million pesos, hatin po natin siya sa 30 days para alam natin kung magkano yung kailangan nating kitain daily. 1 million pesos divided by 30 days. So, ang lalabas po dyan, 33,333 pesos yung dapat nakita natin para mag-arrive tayo dun sa 1 million na income monthly, net income. So, kung 33,333 pesos yung kailangan nating kitain, ilan naman yung aalagaan nating manok? Ay kinakailangan palang meron tayong alagang 33,333 heads din na alaga. Sakaling umiitlog po yan ng 80% average, 80% daily na iitlog ng 26,666 pieces or 888 na tray daily. Yung 888 na tray daily, multiply po natin yan sa 220 pesos kahit sa presyong small na lang. Pero dapat doon rin tayo sa presyong medium. 230 yung medium, yung wholesale. Wholesale po itong 220 small as of now. Pwede pong magdagdag si trader ng 15 to 20 pesos. So, 888 times 220, meron tayong pagbebentahan daily na
195,553 pesos daily. Ayan. So imagine, 195 yung pagbebentahan natin, and then yung the rest doon mapupunta sa expenses, ano. And then yung pagbebentahan natin, i-multiply natin yan sa 30 days. So diyan napapasok si 5.8,066,608. Yung mga ibang vlogger ang sasabi nila yung 5.8 million na kita, ganon. Hindi po dapat ganon yun, kasi kadalasan kumbaga parang nagiging clickbait na lang pag ginamit nilang title yan. Pagkaka-interest yung tao, maraming ang viewers, pero hindi naman tuloy-tuloy yung panonood, ganyan. Anyway, kanya-kanyang diskarte nila yan, pero akala ganon yung kita, pero hindi naman pala. Itong sinasabi kong 5.8 million na gross sales natin sa itlog ay nanggaling sa 33,333 heads na paitloging manok. Ito po yung kikita siya ng 1 million monthly. Kaya lang yung kung titignan din natin kung magkano yung puhunan para makapag-put up ng ganyan karaming manok. Siyempre tatayo tayo ng poultry. Yung sa poultry house na lang, battery cages, tsaka RTL, and then yung kakainin nilang feeds, hindi kasama yung lupa dito, ay more or less kung 1,000 pesos per head. Kasi nga po, isasama na natin yung kanilang kakaining feeds from 16 weeks hanggang sa sila ay mag-peak. Kaya nasa 1,000 pesos per head. So yung 33,333 heads na alagaan natin ay nasa 33,333,000 pesos yung ipupuhunan din. Siyempre, di ko naman sinasabi na dito tayo. Mag-uumpisa muna tayo sa konti, and then as time goes by, siyempre, parami tayo ng parami. Marami na tayong mga subscriber na nag-umpisa ng 96 heads, nag-umpisa ng 504 heads, pero yung kanilang puhunan kapag nabawi na nila, dinadagdagan nila ulit ng kanilang pera na nanggagaling sa iba nilang pinagkakakitaan, tapos nagdadagdag sila ng capacity. So far, okay naman sila. Basta ang sinasabi ko palagi rito na i-consider natin ay yung meron tayong market. So umpisa tayo dun sa kaya natin. May mga nagtatanong kung ilan nga raw ba yung ideal na capacity. Kailangan alam niyo yung market ninyo, yung mga retail ba, mga pang-wholesale, ganyan, i-consider natin yan. Ayan, pero dun naman sa mga sobra-sobra yung kapital, dahil may mga nakita na nga rin ako. Gaya nga nung sinabi ko sa inyo, yung customer ko na 1 million heads capacity, yung kanyang ino-order sa akin. Kung hindi ko pa naikwento sa inyo, pwede kong ikwento yan. I-comment nyo lang sa baba. And then, ang balita ko sa kanila ngayon ay nasa 2.5 million heads na sila. So, ganun po karami yung kanilang pera. Kaya lang pag ganyan talagang nakaka-stress na. Ang gusto lang po natin ay yung simpleng simpleng may pagkakakitaan, pati yung pag-dispose ng itlog ay tamang-tama lang. Masakit rin po sa ulo habang lumalaki po yung ating negosyo. And then, mahirap din pong maghanap rin sa ngayon ng tao na talagang mapagkakatiwalaan natin. Mabuti na nga lang at itong mga tauhan natin ay ang sisipag at mapagkakatiwalaan. So shout out sa mga boys natin. Shout out kay Mickey, siya yung ating farm manager, kila Bitoy, kila Jasper, si JR yung ating driver, si Pedro, si Coyote, si Kevin, si Mario, si Joey, si Alan, si Salde, si Chody, yung mga vaccine boys natin, 12 sila. Hindi ko kabisado yung mga pangalan nila. Ayan, sila Joseph, sila Marco. Yung mga team nung vet natin, si Doc Henry, sila yung nag-aano ng bakuna, nag-administer. Lalong-lalo na yung tusok sa dibdib, sa wing web, ganyan. And then kay Hapon, kila Justin, kila Aloy, kila Maki, si Jason. Yung mga hindi ko nabanggit, pasensya na. Ililibre ko na lang mamaya ng shawarma. Maraming salamat po sa panonood ninyo ng ating vlog. Asahan nyo po na mas marami pa po tayong mga video na i-upload para po sa inyong dagdag kaalaman. Yan, ito po si Mang Mags na nagsasabing mabuhay po tayong lahat and God bless. Huwag po nating kalimutang magdasal. Thank you.